Panginoon? Is God good? All the time, God is good. Sino dito answered prayer na umulan? Grabe. Para bang ngayon ko lang na-experience ulit yung ulan. Nakakatuwa ang magdamag ang ulan, pero ganun pa rin yung alinsangan. Okay, mainit pa rin. Pero grateful pa rin tayo sa ulan. Amen? Sino dito gustong-gusto yung sound ng ulan? Ako gustong-gusto ko yan. Alam nyo ba, bago matulog sa gabi, meron akong pinapakinggan para lang yung utak ko maging ma-relax konti, yung sounds ng rain sa Spotify. Okay? Pinapakinggan ko yan yung sounds ng mga, may mga ulan ng, may kulog, minsan may mga ibon, mga tulog ng ulan sa bubong, nakaka-relax, ano? And pwede natin palakpakan at pasalamatan ng Panginoon ngayon. Ayan. And also, yung ating pong selection ng ating music ngayon, napakaganda ng ating songs, ating worship, Tagalog and English. Pwede ba yung palakpakan ng RTW? Nakakatawa, no? Yung kanta kanina, naniniwala ba kayo na ang presence ng Diyos is sapat na? Para bang pag kinakanta yung kantang yun, yung bang napapasayo ka ng gano'n, alam mo yun? Yung bang, ano yung kantang yun? Ang pag-ibig mo ay sapat na. Basta yun, basta mag-preach ko na, di ko nakakantahin, baka masira araw nyo, lalong umulan. Ano? So anyway, sapat na ang pag-ibig ng Diyos. Pag ang Diyos ay nasa atin, lahat ay sapat na. Amen? Pati pag-ibig, yung comfort, lahat ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayong umaga, ito yung last topic nating series ng ridiculous recovery. Okay? But before that, sino dito minsan may hinahanap kang bagay na pakiramdam mong nawala, nandyan lang pala? Like for example, one time, ito yung pinaka nakakahiya na nangyari sa akin. Kausap ko yung asawa ko sa parking ako, sa phone, hanggang, dahil ko kasi ginagawa that time. May inisip ako sa church, sa event, at meron pang designs. So kausap ko siya habang nasa parking ako. And then pagbaba ko ng sasakyan, may hinahanap ako. Sabi ng asawa ko, ano hinahanap mo? Parang may hinahanap ka. Oo, hinahanap ko yung cellphone ko. Alam mo yun, hanap ka ng sa Batman, wala rito. Sabi mo, hawak mo. Kasi kausap kita. Okay, ayaw nga pala, kausap kita. Sino minsan nakaranas ng gano'n, hinahanap mo yung salamin mo, nasa ulo mo lang. Okay? Minsan may mga ganyan, okay? O kaya pagdating mo sa cabinet mo, katulad kanina, pag gising ko ng umaga, excited ako suotin yung aking jacket ito. Okay? Kasi ang tagal na natambak, kagaya sinabi ni Pastor James. Hinahanap ko, hindi ko mahanap. Sabi ko sa asawa ko, Han, may nawawala ang jacket ko. Sabi ng asawa ko, sagot niya, ninakaw ng cabinet mo. Okay, nandyan lang yan. Okay? Sino dito minsan hanap ka ng hanap, pero nandyan lang sa tabi mo? Okay? Sino ganun minsan? At nakakainis yung bang, yes, hindi lang ako nag-iisa, nakakatuwa, okay? Madalas, yung bang hanap ng cellphone mo, nasa bulsa mo lang, minsan, nakakatuwa, hinahanap yung asawa mo, nasa tabi mo lang pala. Joke lang, ano? So, itong pag-uusapan natin ngayon, sa miracle na ginawa ni Elisha. In fact, now church, kung binasa niyo yung 2 Kings, yung life ni Elisha, lahat ang dami ang ginawang miracle. Pero ito yung miracle na napansin ko na para bang weird, na walang halos significant. Okay? Pag pinag-aralan mo, para ba anong pwede itong mangyari o pwede mo i-apply sa buhay natin. Ito yung time na kung saan yung axe head ng palakol is nawala at nalubog sa tubig. Now, if tinignan mo nakarang linggo, nakarang buwan at yung mga miracles ni Elijah is kakaiba. Like si example, si commander ni Naaman na mayroong leprosy o mayroong ketong sa katawan, nag-dip sa tubig at gumaling nag-dip siya 7 times at bumalik sa natural yung kanyang skin at mas maganda pa. Meron din siyang miracle na binuhay niya yung patay na bata. Pero this time, kakaiba yung axe head. Because nga yung iron that time, sa panahon ni Elisha, ay napakahalaga at sobrang mahal. Okay? At niram lang ng isang propeta para magputol ng puno. Okay? Did you know, ito lang yung prophet na non-prophet. Kasi wala siyang pambayad ng axe. That's why pumasok yung worries niya. Joke yun, non-prophet. Yun ang pinaka-best kong joke. Tawawa naman kayo. Akala ko nakuha nyo agad eh. Okay? Kawawa itong prophet na to because non-profit. Okay? Non-profit. Grabe, minsan, ang hirap mag-joke ng mataas ang intellectual. Yung joke na pupunta sa paliwanag. Ano? So, minsan, madalas, meron tayong mga bagay na nawala na hindi naman natin intensyon.
This morning, now tingin sa akin now, look at me, we will talk about yung mga spiritual na bagay na ginagawa natin sa Panginoon along the way is nawala. Now, before na you are so fired up to serve the Lord, and then habang tumatagal yung panahon, nawawala. Naranasan nyo ba yun? Nung una mo nakilala ang Diyos, grabe ka magbasa, excited ka, mag-tell ng story about goodness at yung power ng Diyos sa ibang tao, and yet, ngayon, is hindi na ganon. Naranasan nyo ba yan? Dati naniniwala ka, na ang Diyos ay kayang mag-provide, pero ngayon hindi mo na alam kung kaya niya ba talagang mag-provide. So minsan sa buhay natin, along the way, sa Christian life, meron tayo mga spiritual edge, okay, na hindi naman natin gustong mawala, pero nawawala. Pansinin mo sarili mo, mag-i-honest tayo, okay, na minsan hindi ka nagganong ka-excited mag-devotion. Yes or no? Yes? Sino magsabing no? Taas ng kamay. Very good. Ituloy mo yan. Huwag mo hayaan yung passion mo mawala even sa pag-pray, sa pag-share ng gospel, minsan nawawala. Why? Is because sa mga obstacles, sa mga problemas, and sa mga worries, ang tendency ng mga Kristiyano nanlalamig. Kasi nga, mali na yung focus at maling tao ang kanyang nilalapitan when it comes to advice and when it comes to mga spiritual na bagay na pwede niyang ibigay ng Diyos sa kanya. Now, ito po yung story, okay? Sabi doon, get your edge. Bakit yung story ng about the prophet, na non-prophet, ito, wala, ako na nakakatawa. Non-prophet, okay? So if you read 2 Kings 6, chapter 6, verse 1 to 7, the company of prophets said to Elisha, lahat sila mga propeta, look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet. And he said, go. Then one of them said, won't you please come with your servants? I will, sabi ni Elijah. Elisha replied, and he went with them. They went to Jordan and began to cut down trees. Ito po yung action, ito yung nangyari. Okay? Ito yung story. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Now again, bakal, importante, mahalaga, at yun ay hiniram lang ng isang prophet. Okay? Batang prophet. And sabi niya, oh no! Grabe no? Habang nagpuputol, tsak tsak tsak, bilang na tumampas yung yung ulo. Lumipad. Yu 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 yu. Oh, di ba? Kasi ba ulit 'yon? Okay, mga sound effect. Shoo shoo. Ano, baka yun ang mamalalo sa akin, ano? So anyway, sabi niya, "Oh no! If you notice, yung prophet, nagmura ba siya? Di ba't pag tayo, may nagugulat, ouch! Di ba? OMG, oh my gosh. Okay? Sabi niya, oh no. Sabi niya, oh no, my Lord, he cried out. It was borrowed. The man of God asked, where did it fall? And then, when he showed him at the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Imagine that. Stick to make the iron float. And the action, lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. A man reached out his hand and took it. Minsan, madalas mga kapatid, pag sa buhay natin, merong time. Okay, now nawawala yung ating spiritual passion. Okay, yung ating spiritual edge, yung ating gana sa pag-serve, sa pag-pray, sa pag-lead, merong time na darating yan. And then, ang kagandahan sa prophet na to, lumapit siya sa tamang tao. Okay ba yun? And then sabi doon, if you read in this in your notes, if you have the notes, bibigyan namin kayo later on, sabi doon, God knows how to help you find what you didn't mean to lose. Tutulungan ka ng Diyos, alam mo, ang dami sa atin dito. Sino ito minsan, pagod na, nagsasawa na sa ginagawa niya? Taas ang kamay. O, isa lang, kami lang dalawa ni Dimple. Pastor J, dumating na sa time na ayaw mo na, taas ang kamay. Yung nawala na yung eagerness mo to serve.
Naranasan niyo ba yan? Yung bang nadapa ka, mayroon kang natisod ka, mayroon kang mga taong hindi nakita, and then ikaw ayaw mo nang magpatuloy? Meron bang ganyan minsan? Okay? And then minsan meron kang ginawang kasalanan, nagawang kasalanan, or meron kang choices sa buhay mo na hindi mo man ang ginusto at nagawa mo, and then yet nawala yung spiritual edge mo. Yung bang ayaw mo na ng fellowship, ayaw mo na ng church, ayaw mo na ng discipleship. Pag tinanong niyo ako, Pastor John, dumating ba yun sa point na yan? Oo. Year 2000, nakilala ko, 1990 nakilala ko sa Panginoon. Year 2000, now church, tingin sa akin na napaganda nito. Dahil nung 2000, nag-serve ako full-time sa ministry. Okay, kagagraduate ko ng seaman noon. Dahil sabi ko, ang church, kailangan nila lang isang mag-head ng isang youth. So naging head ako ng student center. Grabe yung fire ko to serve the Lord. Allowance ko napakababa, 5,000. Sa loob ng isang buwan. At umuwi ako sa Santa Cruz, pero yung puso ko, grabe mag-serve. Grabe yung story ko, mag-share ng gospel. Yung, sabi ko sa inyo, yung Bible ko nandyan, di kalimutan ibaba, yung student Bible ko, halos parang rainbow. Dahil araw-araw ko nagbabasa at araw-araw ko excited i-highlight yung mga things na sinasabi sa akin ng Panginoon. Naranasan niyo ba yan? And then, ano ba excited ka? Every Sunday, magpakita doon, mag-praise and worship, tatalon, hanggang sa dumating yung time na ayaw mo na, nang minsan balang araw, na parang ayaw ko nang magsimba, mag-serve. It's because dahil sa habang tumatagal ka isang organization, nakikita mo yung pangit. Naranasan niyo ba yan? And then yung tao, sabi niya, huwag kang mag-focus sa tao. Sabat sa Diyos, hindi mo na lagi nakatingala. Nakikita ko sila, di ba? Mag-focus ka pa rin, ba't mo nakaganon? Alam mo yun, ang hirap. And then meron time na hindi mo pa maintindihan yung iba na akala mo one page kayo or isang vision kayo, and then nagbabago-bago. Naranasan niyo ba yan? Alam mo, nawala yung fire. 2003, 2004, para bang nawala yung yung desires to serve. Para bang yung ginagawa ko na lang is routine. Habit. Responsibility na lang. Alam mo yun, yung mga bagay na ano bang nangyari? Okay? And then noon, ang dami nating hinihingi sa Diyos. Grabe tayo makaluhod, makapag-pray, makapagpangako sa Kanya. And yet, ngayon, medyo umangat tayo konti, nawawala na yung passion to serve. Okay ba yun? At madalas, mga kapatid, hinahanap natin kung gusto natin bumalik sa Kanya sa mga bagay na kung saan tayo magsisimula. Actually, na-realize kong mali pala yun. Hindi ka magsisimula kung yung gagawin mo para sa Panginoon. Okay? Minsan gusto mong bumalik yung passion mo, yung energy mo to serve, magbo-volunteer ka halimbawa sa Kids Zone, sa RTW, hindi mo dun makikita mga kapatid kung hindi na ayos ang puso natin. Dapat tayong bumalik sa Kanya. May mga bagay tayong pwedeng gawin at may mga bagay na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Nagkaintindihan tayo? Kaya nga, no wonder why ang daming Christians passive. Pag binasa mo yung Old Testament, paulit-ulit nila yung kasalanan ng tao kasi nga yung mga tao naka-experience ng love, miracles, wonders ng Panginoon, hindi na ipapasa sa next generations. At sad to say, yung mga naka-experience ng love, grace ng Panginoon ay hindi nakikita sa kanila. At marami, I hope, sa City Light, hindi ganon. Pero I do believe, maybe karamihan ay ganon na. Di ba? Every Sunday, show up na lang tayo ng show up, pero yung buhay natin from Monday to Saturday, kamusta ang devotion and prayer life natin? Sa mga husbands nga, kamusta yung leading natin sa mga families natin? Same thing with this man, lost his axe head. And sabi ni Elisha, saan ba nahulog? May question to you, maging honest tayo. How have you lost your spiritual edge? Kaibigan, kung honest ka lang sa Panginoon, ang question is how? Paano? Na dati grabe yung faith natin. Grabe yung taas ng faith natin. Bakit ngayon bumababa at nagiging stagnant? Kamusta yung faith natin? Kamusta yung spiritual edge natin? Kasi nga kung nandun pa rin at mayroong progress at ngayon on fire ka pa din, look at me.
madaling ma-identify sa'yo at magmamanifest sa'yo. Amen? Are we clear? Kasi kaya tayo tahimik, alam ko nag-iisip kayo. Right? When was the last time na talaga nag-devotion ikaw ng grabe-grabe? When was the last time you pray to God na nakaluhod? When was the last time na yung devotion mo na i-share mo sa ibang tao? When was the last time? When was the last time nag-pray kayo as a family? When was the last time you are really praising God? Kasi nga kung ano yung binigay sa'yo, kung ano yung ginawa sa'yo, talagang mapapapraise ka na sa Panginoon hanggang sa mapag-worship ka. Kasi nga, Lord, ikaw yan eh. When was the last time? Kung wala na at di mo na matandaan, saan ka nagkulang? Saan ka nagkamali? Saan mo binitawan yung mga bagay na kung saan kailangan mong kunin ulit? Mga kapatid, ang City Light, yes, ang dami nating ginagawa. Pero minsan, alam mo, binasa ko to, sorry. Minsan pala, madalas, ako ay full-time pastor, part-time follower of God. Minsan tayo, full-time worker, part-time follower of God. Minsan, madalas you are full-time student, pero part-time follower of God. At ang mga taong naluwawala na sa edge, yung sasanang spiritual edge, madali na magpuna ng mali ng iba. Amen? Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Sana mag-grow. May question to you. Pakilabas ang notes o cellphone ninyo. Pakisagot to. How have you lost your spiritual edge? How? Maybe some of you will say, since na nagtrabaho ako. Maybe some of you will say, since na nagkaroon ako ng boyfriend, girlfriend, kasi binigay na sa'yo. Maybe iba sabi, since na nagkaroon ako ng business, nawala ng attention, naging busy na ako ng lahat. Simula nung naging tampay ako, Pastor John, nawala na yung spiritual edge ko. Bakit? Kasi ang busy na ako eh. Tampay ka, ha? Ang hirap kayo maging tampay. Di ba? Ang isip ko ng gagawin mo araw-araw. Di ba? Maya-maya, ano yung isipin mo? Okay lang ba, Joanne, share ko yung sinabi mo about you are praying for slow days? Noon, pinunta ko si Ate Joanne nyo. Ngayon na nagpaalam on the spot. Anyway, maganda kasi pati ako na-realize ko. Sabi niya, habang sa may hospital bed, alam mo, PJ, sabi niya, I'm praying to God na slow days. Yung bang gusto niyo daw magpahinga lang. Tapos ito pala binigay sa akin, appendicitis operation. Nang ilang araw akong walang ginagawa. Alam mo, sabi niya, minsan may mga bagay tayo hinihingi, tapos pag binigay sa'yo, magre-reklamo tayo. Tama? Yes or no? Di ba? Sinasabi natin, Lord, give me time, give us time. Di ba sabi natin, Lord, sino may sabi in prayer na, Lord, give me more time, taas kamay, so that I can give my time to you. Pero noong 2020, haba ng time. Walang ginawa. So church, may question to, maging honest kayo, pakisagot ka sa cellphone nyo, saan ba ako nawalan o nawala yung aking desire to serve the Lord? How have I lost my spiritual edge? Dati, grabe ka makapag-share. Ngayon, paano na? Si AJ one time, kasi gustong-gusto niya matuto sa gitara, araw-araw na lang, tuwing baba, gigitara, tutugtog. Hindi ko alam anong yung ginagawa niya pa dito sa baba. Sabi niya sa akin, Daddy, gusto kong pumasok sa isang lugar sa CCF, sa elevate. Gusto ko pumunta roon. Sabi ko, bakit? Gusto ko pang ma-enhance yung aking skills. Gusto ko pang ma-enhance yung aking talent. Gusto ko tumaas yung aking ceiling. So sabi ko, pwede naman. Kaya nausap si Kuya Paul Ang, bro, kailangan ni AJ ng mga taong pwedeng tumulong sa kanya. Kasi AJ is now handling groups. Tama? Ng mga workshops. Medyo tingin ko ito na yung workshop niya, nandito na yung workshop niya, naaabot na siya. So kailangan niya pag itaas ang ceiling para tumaas yung ceiling ng iba. For me, I'm so happy na nagkaroon siya ng ganong desires. Sabi ni Paul, sige, sasama ko yan sa bawat event na meron yung banda. So ngayon, sumama siya na nakarang linggo. Now church, tingin sa akin.
Sana hindi tayo makontento kung nasan ka ngayon spiritually. Kaibigan, hindi porket nasa RTW o nasa stage ka o anong ginagawa mo, huwag kang makontento na maging ganyan. Dapat ang desire natin is mag-grow. Magkaroon ng progress. Kung natalo ka noon, bangon ka ngayon sa next trials, challenge. Nakukuha niyo ako? Amen? Huwag tayong sumuko. Hindi porket naputol na yung pamputol mo sa puno, hihinto ka na. Okay? Hindi porket medyo nadapa ka, nanghina ka, hihinto ka na. Yes, pwede magpahinga. Pero habang nagpapahinga, dapat nagpapatuloy tayong mag-serve sa Panginoon. Are we clear? Kahit na ikaw ay pagod na, dapat yung ating worship ay hindi nahihinto. Amen? Dapat ikaw, kahit na ikaw ay wala ng lakas, ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang magsimba, ayaw mo nang mag-pray, dati yung point na ayaw mo nang magbasa, ituloy mo lang kahit ayaw mo. Kasi ito yung time na ang Diyos ang kikilos sa'yo. The question is to you, how have you lost your spiritual edge? Now, how do you get back your edge? Back question is, be honest about where you lost it. Be honest. Dumating yung time. Sabi sa akin ng Diyos, John, bakit ka ganyan? Nangihina ka na. Puro ka na ng negative. Ayaw mo na mag-serve, pumunta ka sa church para lang magkaroon check attendance. Kasi doon, hinahanap ka pag wala ka. Pati yung pagpasok mo sa church, late, 15 minutes. Di ba? Pagpasok mo, hanap, pati wala kang ginagawa. So yung buhay ko dati bilang isang minister, nawawala, nagiging routine. And yet, nakakalimutan ko na, Lord, itong ginagawa ko ay para sa inyo. Alam nyo, nung nagkaroon ng self-evaluation, now church, yung forgiveness. Yung root cause ng problema ng panghihina mo. Yung root cause ng mga bagay kung saan ikaw ay nababurn out. Because sinosolo mo na yung ginagawa mo. Now, which is true, na sinabi ng demonyo sa John 10:10, o sinabi ni Jesus Christ sa John 10:10 na ang purpose ng kaaway is to steal, kill, and destroy. Yan ang gustong makita ng kaaway sa bawat isa. At yun ang naha-highlights. Ang sinabi ng Diyos after that, but I have come to give you life, abundantly. Meaning abundantly, may problema, okay lang yan, kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Okay ba ba yan? Ba't parang tahimik kayo? Nakakatuwa, di ba? Kamusta ang devotion mo? Tingin nga, check natin. Kamusta yung kailan yung huli mong buklat ng Bible mo? Kailan yung huli mong highlight sa Bible mo? Kailan mo yung huling shinare mo, yung devotion mo sa katrabaho mo? Okay? Kailan mo huling shinare yung devotion mo sa asawa mo na kung saan nagbigay ng inspiration sa buong family? When was the last time? Be honest. Ano yung naging hindrance? Now, church, tingin sa akin, killjoy ba ang Diyos? Yes or no? Killjoy ba ang Diyos? Binless ka ba para lang maging busy? Yes or no? Binigyan ba tayo ng isang achievement para lang tayo ay huminto at manghina at mapagod? Yes or no? Yes or no? Alam mo, hanap lang tayo ng taong pwede nating lapitan. Nakakatawa nung Friday morning. Meron kami event, sila ay may wedding, kinuha yung fuel cup. Kung meron kayong mga birthday parties, kunin yung fuel cup. Okay? Nung Thursday night, nagkakot na kami sila Joanne, ginawa ni mga gamit. Di asawa ko, kasi may meeting ako that time. Kasi nag-ayos lahat. Lahat okay na. Peaceful. Bumiyahe kami ng around, 1 o'clock in the morning, nasa Calax na kami. Yung asawa ko, hati abi tutulog, basta nakatakip ang mata. Okay? Ang tahimik nung nakikita ko ng Michael Bublé, yung may mga tugtugan na mga pang-social. Alam mo yun? So, alam mo yun, nakaka-relax. Maya-maya biglang sumigaw.
Parang ganon. Okay? Okay. Bigla habang nagmamaneho ako, biglang, Han! Pati ako nagulat, yung beans! Anong beans? Yung coffee beans! Ha? Sabi ko, nag-aaral, manuhan, anong oras na? 2:30, mag-aalas 3 na 15 minutes lang away dun sa Angel Fields. Eh, hindi, ko agad si Ayi, baka magalit sa akin. Yun, first event pa noon, umaga-umaga, alam mo, wala pa akong tulog noon. Natataranta na ako sa kotse. Sila Joan, sila Michael sa likod. Tinawag ko, Joan, may problema. Wala tayong coffee beans. Dala namin lahat, walang coffee beans. So sabi ko, babalik ako. Sabi ng asawa ko, balik tayo. Hindi pwede. Dapat alas 3 is nakapag-serve na tayo. Yun ang usapan. Alam mo, God is good. Pinakalma ako, pagbaba ako sa kotse, papalapit ako kay Joan para mag-rant, galit. I mean, mag-rant talaga ako, galit. Naalala ko, pagbukas ko, ayun ko na nakita ni Michael, nakita ko si Michael. Naalala ko, ay, member ko to Kasama ko to sa couples ko to. Sabi nawala, bumalik yung himasmasan. Himasmasan ako. Hindi naalala ko si Pastor B-Boy, wala dito, may Ay, tawagan ko, bro, available ka ba? Nagmamaneho ka ba? Oo, nagmamaneho kay PJ. Sabi niya, anong problema? Kailangan kita Good. Alam mo, minsan, madalas, mga kapatid, pag tayo maproblema, di ba natataranta tayo? Hindi natin alam anong gagawin. Meron tayong mga bagay na ang Diyos lang ang pwedeng kumilos. Gawin mo lang ang pwede mong gawin. The reason why, be honest about where you lost it. Sabi doon, in 2 Kings, the man of God asked, where did it fall? Now, church, listen to this. With God's help, take back what lost. If you read in 2 Kings 6:6-7, when he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Now, church, tingin sa akin. Habang binabasa ko ito, pag tinignan natin yung topic nating nakaraan, last week, pinreach ni Pastor B-Boy, if God wants to send water, anong ginawa niya? Di ba? God wants us to dig, ditches. Nung nakaraan, kung gusto mo mabayaran yung mga problema mo sa utang, di ba? Gather empty jars. Lahat ng mga gagawin mo, meron ka may mga bagay kang pwede mong gawin. Hayaan mo ang Diyos kumilos sa mga miracle way. But first, need niya yung actions mo, yung faith mo, yung obedience mo, yung trust mo na para sumunod sa Kanya. Isipin mo now church, pag binasa mo to, sabi daw, when he showed the place, okay, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Now, church, look at me. Only God can do that. Amen? Pero, ibibigay ng Diyos yung mga bagay na kaya mong gawin. You have to lift it out. Ikaw mismo gagawa ng way para kunin yan. Take it back. Meron tayong mga bagay sa buhay natin na nawala at ang Diyos ang kikilos sa'yo para maibalik mo yan at desisyon mong gawin yan. Meron tayong mga bagay na hindi natin gawin. Only God can do that to make the iron float. Kaibigan, yung spiritual edge natin, baka yung passion natin to serve God is nawawala na. Alam mo, ang gagawin mo lang kahit ayaw mo, mag-pray ka, lumuhod ka, magbasa ka, at ang Diyos ang kikilo sa'yo, magbibigay sa'yo ng faith to step up. Are we clear? Ang buhay ay hindi natatapos sa isang problema lang. Kuha nyo? At dapat tayo mga Kristyano, even though nasa valleys tayo, dapat maging source pa rin tayo ng encouragement sa iba. Amen? Because naniniwala tayo, God is with us. May mga kilala akong Kristyano, grabe mag-on fire sa trabaho, sa ministry. Ngayon, wala na. Nahahatak ng mundo. Mga kapatid, alam mo, timig katabi mo, magtulungan tayo. Tama?
Maghatakan tayo pataas, hindi pababa. Ganun, take it back. Now, ang ganda na sinabi ng Revelations 2 and 4, chapter 2, verse 45. Now, church, can we read this together? You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Do the things you did at first. Unang-una, be honest and repent. At gawin natin yung mga bagay na ginagawa natin noon. Now, kaibigan, look at me. Kung tingin mo ikaw ay lagi na tumutugtog, nawala yung desire mo, huwag kang bumalik sa pagtugtog. Bumalik ka unang-una sa Kanya. Hindi yung where. Ka mag-start or what to start or how do you start is to who dapat ikaw magsisimula. To whom? Walang iba kundi sa Diyos. Amen? Grabe, nakakatuwa. Marami sa atin dito. Pwede mo nang palakpakan yung mga talagang nagbibigay ng time. Not only sa ministry, but I know that 100% they're doing it for the Lord. Amen? Grabe, help them, encourage them. Kung sabi nga sa Bible, kung ang gift mo is to encourage, then encourage well. Kung ang gift natin is to teach, then teach as if ito yung last day natin. Okay? Now, look at the person beside you. Ngitian mo nga na ma-encourage naman. Totoo. Ngitian mo nga. Totoo yan. Alam mo ka mga kapatid, kung halimbawa, kung pinalutang ni Elisha yung iron at kung hindi kadamputin nung non-prophet, tingin mo, mare-restore niya yung ox? Yes or no? I do believe no. And then church, look at me. Do you believe na our God is a God of restoration? Yes or no? Yes or no? Pwede niyang i-restore yung nawala sa atin. Unang-una yung love. Ibigan, kasi kung mahal mo ang Panginoon, tingin sa akin kung mahal mo ang Panginoon, alam mo, gagawa ka ng way. Gagawa ng way para na makapag-serve sa tao para madala sa Panginoon. Ang ministry natin ay hindi yung events. Ang ministry hindi yung ginagawa mo. Are we clear? Ang ministry is yung taong inaabot mo at inaakay mo sa Panginoon. Dapat doon tayo mag-invest. Amen? Yes? Then, look at the person beside you again. Kung kasama mo asawa mo. Tayo nagtatawa. Tayo magtingin na yung mag-asawa. Kung magkaaway kayo, okay lang. Okay? Alam mo, pakisabi nga sa kanya, ikaw, sabi mo, ikaw, laksan nyo laksan nyo. Ipagpipray ko na, isasarado yung bibig nyo, sige. Laksan nyo, ikaw, sabi mo, ikaw. Laksan nyo, ikaw. Tagalog to ikaw, ang ministry ko. Hindi yung ibang ginagawa ko. Are we clear? Alam mo, church, ang ganda, sabi doon, ulitin yun sa Revelation, you have forsaken the love you had at first. Pwede ba ito i-post natin okay na ba i-challenge ko kayo? Yung wall ko, kung mapapansin nyo, bihira lang mag-post ng about me. Okay? Gusto ko i-post ko minsan madalas kasi nga baka bukas wala na ako. Kapapano, meron akong last post na maganda. Okay? At pwede maging encouragement sa iba. Madalas kong pinopost yung mag-asawa, families, groups, work, inspiration, copy-paste sa iba. At least, ilagay ko sa wall ko, ginagawa kong own. Now, church, itong Revelation 2, 4, 5, maging honest man kayo sa akin o hindi o sa Panginoon, alam ng Diyos yung puso mo. Sabi doon, you have forsaken the love you had at first.
Consider how far you have fallen. Consider how far you have fallen. Meaning, church, tingin sa akin. Tingin sa akin. Meaning, you have to evaluate yourself sa harap ng Diyos ngayon kung nasan ka na. You have to consider. Harapin mo yung sarili mo with honesty. Maging honest ka, consider how far you have fallen. Now, question is, ano yung mga obstacles na yan? Ano yung mga trials na yan na nagbibigay sa iyo ng pagpapalayo sa Panginoon? Alam mo, ang kagandahan sa Panginoon, kahit na million steps away ka na, one step lang ang paglapit sa Kanya. Consider, you have to consider it. How far you have fallen, and then ano doon yung actions? Repent and do the things you did at first. Repent, meaning you have to acknowledge yung sin, yung problems na Lord, sa'yo na, dahil wala na akong magagawa. Sinubukan ko na isolve, pero hindi ko kayang isolve. Sa'yo na. Okay? Repent, and then church, do the things you did at first. Alam mo, nung nabasa ko to, ibalik ko yung devotion ko lalo sa Panginoon. Ibabalik ko yung love ko sa Kanya. Kasi alam ko, pag inayos ko yung love ko sa Panginoon, yung magmamanifest yan sa trabaho ko, sa ginagawa ko, sa church, sa ministry, sa family, magmamanifest yan kung tama ang relationship ko sa Panginoon. And then tama na yung hanap ko ano yung maganda para sa'yo. Hanap ka kung saan ka pwedeng mag-serve sa Panginoon. Are we clear? Alam mo, kaibigan, tingin sa akin, are you blessed na hanggang ngayon may kinakain ka? Are you blessed na hanggang ngayon may kinikita ka? Na may trabaho ka? Na buhay ka? Then, kaibigan, tingin sa akin, bakit hindi natin ibalik yan sa Panginoon? Yung lahat ng glory sa Kanya. Amen? Maging kagamit-gamit sa lugar kung saan ka nilagay ng Panginoon. Balik ka ulit sa Kanya. Balik ka sa ginagawa mong praise and worship. Balik ka sa yung devotion mo, balik ka sa prayer time mo, balik ka sa pag-share ng gospel, balik ka sa pag-share ng mga bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon, doon ka magsimula sa Kanya. Okay po ba yun? And then, gandun sinabi din dito, if you read in Deuteronomy, can we read this together? Sabay-sabay. 1, 2, 3. God, your God, will restore everything you lost. He'll have compassion on you. He'll come back and pick up the pieces from all the places where you were scattered. No matter how far away you end up, God, your God, will get you out of there and bring you back to the land your ancestor once possessed. It will be yours again. He will give you a good life and make you more numerous than your ancestors. Kaibigan, that's a promise na ibinigay ng Diyos sa Israel at hindi yung pangako na pwedeng natin makamtan o hawakan na sinabi ng Panginoon. Ibabalik sa atin ng doble. Yung desires, alam mo yung sinabi ni David, delight yourself in the Lord and He will what? Give you the desires of your heart. The desires there is not wealth. Hindi lang wealth, hindi lang mga riches. Kundi number one desires, pinag-aaralan ko, yung desires pala natin is yung makilala siya. And God will give you the desires of your heart. Is to know Him more. To spend time with Him more. Alamin mo yung Diyos mo. Kasi yung mga riches sa mundong ito ay hindi yan makayang tumbasan yung sa pag-ibig ng Diyos sa'yo at yung time na ibibigay mo sa Panginoon. Amen? Parang tahimik. Alam mo, ibabalik sa atin yan. That's a promise. Sabi ko nga sa inyo alam mo, nung 2020, grabe lesson sa amin, especially sa akin. Sabi ko sa inyo, pawala ng pawala yung pera. Yung aming investment, pero wala na kami magawa. Tama? Sabi namin ni Abby, Han,
Wala tayong magagawa. Lumalaki at lumulobo yung mga utang natin. Wala tayong magagawa. Ang pwede natin gawin is mag-enjoy sa presence natin at yung presence ng Panginoon. Huwag natin hayaan, sirain yung araw sa problema. Ang gagawin natin ngayon is magtiwala na lang sa Panginoon at ang Diyos bahala kumilos. God is good na overcome lahat yun. Amen? At meron ng mga couples, nagka-problema before, di ko na sasabihin, about adultery. Grabe yung buhay nila noon. Lumayo, nahiyang lumapit, bumalik. Ayaw bumalik. Pero alam mo, maybe, di ko lang kung ilang taon lumipas. Because, nakita nila, gaano kahalaga ang paglapit sa Panginoon at pagbabalik sa Panginoon. Alam mo yung buhay nila ngayon, grabe. Yung relationship nila is doble sa relationship nila noon. Yung blessings, doble-doble. Kasi kaya at naniniwala sila na kayang i-restore ng Diyos yung brokenness, yung broken. Amen? As long as nababalik ka sa Panginoon. No, kapatid, mga kaibigan, alam mo, gusto natin ng maayos na buhay. Pero alam nyo, kaibigan, makikita na natin yan sa presence ng Panginoon. Huwag nating hayaan na mawala at pabayaan na lang yung mga bagay na nawala sa atin. Especially yung love natin sa Panginoon. Hanap tayo ng way, ng tulong. Tulong ng Panginoon at sa mga taong nasa paligid mo para ibalik yung passion, yung energy, yung desires, yung energy, yung love natin sa Panginoon. Kabatay, alam mo yun, naniniwala ako, nandito ka ngayon, hindi aksidente. Amen? Amen? Sana, my prayer to you, as we serve the Lord, sana buo puso natin. Hindi lang out of responsibility. Amen? And bukas, sana papasok tayo, hindi lang full-time worker, kundi full-time follower of Christ. Amen? Dapat full-time follower ng Diyos. Are we clear? Kung maging honest lang tayo. Pwede ba tayo yumuko?